Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng pinsan ng lolo ko, father side, na itago na lang natin sa pangalang Sebio. Taong 1975. Candoni, Negros Occidental. Itong mga panahong ito ay magsasaka sa kabundukan ng Candoni itong si Lolo Sebio. At dahil sa kasagsagan ng mga rebelde sa kabundukan, ay napakaraming tao ang umalis at iniwan ang kanilang pangkabuhayan doon. Maraming lupain ang natiwangwang at ang iba ay tinutubuan na lamang ng talahib. Hindi na ito binalikan pa ng mga may-ari. Sa kadahilanang natatakot sila sa banta ng rebelde. Madami din kasi ang mga pamilyang sinalanta ng mga ito. Ngunit si Lolo Sebio ay nanatili sa kanyang bahay. Hindi niya din kasi maiwan-iwan ang mga alaga nilang hayop doon. Pinalikas na lamang niya ang kanyang pamilya para hindi mapahamak ang mga ito. At kasama ni Lolo Sebio ang kanyang pamangkin na si Delphine, pinsan ng papa ko, na siyang nakapagkwento ng lahat tungkol sa kakayahang taglay ni Lolo Sebio. Noong mga panahong ito, nasa 45 taong gulang pa lamang si Lolo Sebio. Kaya kitang-kita mo pa ang tikas ng tindig nito at ang laki ng kanyang pangangatawan. Isang araw habang nag-aani ito ng mga pananim na luya, ay napadaan ang mga rebelde. Malayo pa lang ay natanaw na ito ni Delphine, kaya dali-dali siyang tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Lolo Sebio. "Babang Sebio, may mga rebelde pong paparating." Tarantang wika ni Delphine. Agad namang tumayo si Lolo Sebio upang tingnan ito. "Magtago ka sa puno, Delphine. Huwag kang lalabas hanggat hindi kita tinatawag." Wika ni Lolo Sebio. At nang malapit na ang mga rebelde, ay nilapitan din ito ni Lolo Sebio. "Magandang umaga, mga kasama. Ano ang atin?" Bungad na tanong nito. "Alam mo na ang pakay namin. Kaya ibigay mo na, nagmamadali kami." Wika ng isa sa mga rebelde. Sinipat ni Lolo Sebio kung ilan ang bilang ng mga ito at nakita niyang nasa 6 sila. "Pasensya na, pero wala pa akong maibibigay sa inyo dahil hindi ko pa naipagbibili ang mga luya ko. Kung maaari sana, balikan niyo na lang ako." Tugon ni Lolo Sebio. "Pinaglololoko mo ba kami? Anong palagay mo sa amin, ututo?" Galit na tanong ng isa sa mga ito. "Bakit? Hindi ba?" Pabulong na sabi ni Lolo Sebio na narinig pala ng isa sa mga rebelde. Kaya agad nitong tinutukan ng baril sa ulo si Lolo Sebio. "Kaibigan, sigurado ka bang gusto mong itutok sa akin yan? Hindi mo yata ako kilala Wika ni Lolo Sebio na pinagtawanan lamang ng mga ito. At walang ano-ano ay bigla na lang hinampas ng lalaking may baril si Lolo Sebio sa may likod nito. Napaabante lang ito at nilingon ang lalaking humampas sa kanya. "Aba, alam ko na. Mga bagong kasapi siguro kayo, ano?" Wika nito, sabay unday ng tadyak doon sa lalaking humampas sa kanya ng baril. Akmang bubunot pa sana ng baril ang mga kasamahan nito nang bigla na lang silang nakarinig ng isang sigaw mula sa malayo. "Itigil niyo yan! Mga walang utak!" "Sebio, pasensya ka na. Mga baguhan ng mga ito Hindi niyo ba kilala si Sebio? Mga natutulog kasi kayo nung panahon na nagsasanay pa lang tayo.
Wika ng lalaking nagngangalang Camaryo. Bakit po, Camaryo? Sino ba siya? Takang tanong nung tinadyakan ni Lolo Sebio. Si Casebio lang naman ang dating commander sa lugar na to. Bagaman tumalikod na siya sa samahan, ginagalang pa din siya ng lahat ng kasapi. Kayong anim lang talaga naglakas loob na takutin si Casebio. Buti na lang dumating ako. Kung hindi, naku, baka pataba na kayo para sa mga luya. Magsialis na nga kayo! Galit na wika ni Camaryo. Oh, Camaryo, napadaan ka. Ano ba ang atin? Tanong ni Lolo Sebio. Wala naman. Magre-rekorida lang sana kami kaso tong mga gunggong na to pinagdiskitahan ka pa eh. Pasensya ka na talaga. Wika ni Camaryo. At inaya ni Lolo Sebio si Camaryo na magkape para naman makapag-usap sila. Habang nasa kubo sila, napag-usapan nila ang mga kapanahunang nasa kilusan pa si Lolo Sebio. At naroon din si Delphine na nakikinig sa kanilang usapan. Alam mo ba to? Na itong tsuhin mo ang kinakatakutan ng mga militar noong araw. Sa kadahilan ng lumulusob ito sa mga kalaban ng mag-isa lang siya. Pagkwento ni Camaryo. At ayon pa dito, sa lahat ng labanang sinalihan ni Lolo Sebio, ni minsan ay hindi man lang siya nagtamo ng malubhang pinsala na labis namang ikinamangha ni Delphine. At dahil sa kadaldala ni Camaryo, ay nakwento niya kay Delphine na may tangang anting-anting si Lolo Sebio. Agad namang pinigil ni Lolo Sebio sa pagkukwento itong si Mario sa kadahilanang hindi pa din naman mauunawaan ni Delphine ang mga bagay na yon. Hanggang sa magpaalam na si Camaryo sa kanila, kailangan pa kasi nilang bumalik sa kanilang kampo. Hindi naman naalis sa isipan ni Delphine ang mga sinabi ni Camaryo, kaya habang nasa daan sila papauwi sa kanilang bahay, ay napatanong ito kay Lolo Sebio. Pang, totoo po ba yung sinabi nung Camaryo kanina? Yung tungkol sa anting-anting ninyo? Gusto mo ba talagang malaman, Delphine? Sige, punuin mo ng tubig ang mga tapayan natin. At pag nagawa mo yon, ikukwento ko sa'yo. Hindi lang ikukwento, ipapakita ko pa sa'yo. Tugon ni Lolo Sebio. Nasa edad 13 si Delphine ng mga panahong yon, kaya simple lang sa kanya ang mga gawain sa bahay nila. Kagaya ng pag-iigib. Nabanat din kasi ang buto nitong si Delphine simula noong nanirahan ito kay Lolo Sebio. Naulila na din kasi ito nung unang lumantad ang gulo sa pagitan ng mga rebelde at ng pamahalaan. Kaya kinupkup na lamang ni Lolo Sebio itong si Delphine. Pagdating nila sa bahay, agad nang kinuha ni Delphine ang mga galon at tumakbo papunta sa balon upang sumalok ng tubig. Masaya itong nagpapabalik-balik sa balon na tila ba hindi napapagod. Hanggang sa mapuno nito ang mga tapayan. Saktong nakaupo si Lolo Sebio sa atangan ng bahay, kaya kaagad niya din itong nilapitan. Oh, ano na po, Papang? Napuno ko na po yung mga tapayan natin. Tuparin niyo na po yung pangako ninyo. Wika ng bata at agad namang may kung anong dinukot si Lolo Sebio mula sa kanyang bulsa. Alam mo ba kung ano ang sikreto ko, Delphine? Eto, tingnan mo. Wika ni Lolo Sebio habang binubuksan ang isang maliit na kulay puting supot at tumambad kay Delphine ang isang itim na bato na patulis. Mga 1.5 pulgada ang haba na kasing laki lang ng hinlalaki ng kamay ng tao.
Ano po yan, Pang? Takang tanong ni Delphine. Doon pa lamang kasi siya nakakita ng ganoong uri ng bato. Napakakinis nito na para bang sinadya ang hugis. Ang tawag dito ay pangil ng kidlat. Ibinigay ito sa akin ng isang matandang babae noong minsang makihingi siya ng tanghalian ko. Wala raw siyang ibang babayad, kaya binigay na lang niya sa akin ito. Wika ni Lolo Sebio. Ngunit natawa lang ang binatilyo sa kadahilanang hindi naman ito naniniwala. Pangil ng kidlat, Pang? Meron bang pangil yung kidlat? Niloloko mo naman yata ako eh. Wika ni Delphine. Dahil ang iniisip nito, pag sinabing anting-anting, ay isang uri ng medalyon na yari sa tanso. Alam mo, Delphine, ang anting-anting ay mayroong maraming anyo. May mga bato na mula sa kalikasan, may mga gawa sa kahoy, may mga dasal, at ang pinakapangkaraniwan o yung madalas nating makita ay yung gawa sa tanso. Ang tawag naman sa hawak ko ay isang mutya. Pagpapaliwanag ni Lolo Sebio. Pinahawakan niya kay Delphine ang mutya ng pangil ng kidlat. Namangha ng husto si Delphine sa kadahilanang nakaramdam siya ng mahinang daloy ng kuryente mula sa hawak niyang itim na bato. Pang, bakit parang may kuryente akong nararamdaman? Takang tanong nito. Ngunit hindi naman siya sinagot ni Lolo Sebio. Sa halipay, sinapo nito ang ulo ng binatilyo at agad nang tumayo. Niyaya niya itong maghapunan na. Gawa ng inabot na sila ng dilim sa pagkukwentuhan sa atangan ng bahay. Kinabukasan, maaga silang nagtungo sa imbakan nila ng luya upang ipagpag ang mga inani nila. Si Lolo Sebio ang nagpagpag ng mga binunot na luya at si Delphine naman ang nagpuputol ng mga puno nito at naglalagay sa mga sako. Nang matapos na sila, agad na nila itong ikinarga sa kanilang karosa upang dalhin sa bayan. Naghihintay na kasi ang mga bibili nito sa kanila. Dumaan sila saglit sa bahay upang kumuha ng sisidla ng tubig na babaunin nila sa daan. Si Lolo Sebio na lang ang pumasok sa bahay at pinaghintay na lamang niya sa labas si Delphine. Dahil sa sobrang tagal ni Lolo Sebio, ay sinundan siya ng binatilyo. At pagpasok niya sa bahay, nakita niya si Lolo Sebio na hawak-hawak ang itim na bato at may kung anong ibinubulong dito. Agad naman niya itong inaya na umalis sa kadahilanang sabik na din itong makapunta sa bayan. Maya-maya ay nilingon siya ni Lolo Sebio at agad na ding lumabas ng bahay. Nagmamadali ka talaga no? O sige, ikaw na ang humilas sa kalabaw. Nakasunod lang ako sa iyo. Wika ni Lolo Sebio sa binatilyo. Masayang naglalakad ang dalawa nang sa hindi kalayuan ay may mga militar na nakabantay. Parang checkpoint. Papalapit na kasi sila ng bayan kaya medyo mahigpit ang pagbabantay. Pagtapat ni na Lolo Sebio sa mga ito, ay hagad silang hinarang. Tatang, saglit lang po Maaari ba namin makita ang mga laman ng sako ninyo? Wika ng isang militar. Aba, siyempre naman ho. Teka, bubuksan ko lang. Delphine, hawakan mo ng mahigpit ang tali ng kalabaw. Tugon ni Lolo Sebio. At agad nang binuksan ang mga sako na nakakarga sa karosa. Mga luya pa lang dala ninyo, no? Teka, di ba ikaw si Sebio? Yung commander ng mga rebelde?
Wika nito sabay hawak sa baril na nakasabit sa leeg niya. Nako, matagal na panahon na po yon. Sumuko na po ako sa pamahalaan. Tinalikuran ko na po ang dati kong kinagawian at paniniwala. Namumuhay na po ako ng mapayapa, sir. Tugon nito sa mga sundalo. Ngunit laking gulat ni Lolo Sebio nang bigla siyang tinutukan ng baril ng isa sa mga ito. Napatitig siya kay Delphine at sumenyas na tumakbo na. Nakuha naman ni Delphine ang senyas niya sa kadahilan ng sinanay din siya ni Lolo Sebio sa ganong pamamaraan ng pag-uusap. Dali-daling tumakbo si Delphine papasok sa kagubatan at umakyat sa isang puno kung saan kitang-kita niya ang nangyayari sa daan. Habang pinagmamasdan niya si Lolo Sebio, ay laking gulat niya dahil halos kumurap lang si Delphine ay hawak na ni Lolo Sebio ang baril na kanina lang ay nakatutok sa kanya. Nilapag niya ito sa lupa at dinig na dinig ni Delphine ang mga sinabi ni Lolo Sebio sa mga militar. Bago niyo ako galawin, sana isipin niyo muna ang mga maiiwan ninyo. Dahil kung kilala niyo talaga ako, sa oras na masaktan ako at ang kasama kong bata, hindi ako magdadalawang isip na gantihan kayo. Tiningnan ni Delphine ang mga sundalo at isa-isa nang lumalapit ang mga ito sa kinatatayuan ni Lolo Sebio. Mahigit 10 ang bilang ng mga ito. At nakita niyang ang isa sa mga ito ay umamba na hahampasin ng bat ng baril si Lolo Sebio sa likod. Ngunit bago pa man makasigaw si Delphine, ay nakita na niyang bumulwak ang dugo mula sa leeg ng sundalong yon. Sa sobrang bilis ng kilos ni Lolo Sebio, ay hindi na niya nakita kung saan ito kinuha ang patalim na kanyang ginamit. Matapos niyang gawin yon ay lumayo siya sa karosa, habang ang mga sundalo naman ay isa-isa siyang tinutukan ng baril. Nasabi ni Delphine sa sarili niya na yun na ang katapusan ni Lolo Sebio. Kaya ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay wala siyang narinig na kahit isang putok ng baril. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ay nakita niyang mag-isa na lamang na nakatayo si Lolo Sebio sa kalsada. Tiyempo namang walang napapadaan sa lugar na yon, kaya wala ring ibang taong nakakita ng pangyayari. Agad na ding bumaba sa puno si Delphine at nilapitan si Lolo Sebio. At laking gulat niya kasi tumambad sa kanya ang mahigit 10 sundalo na nakahandusay sa lupa. Ang iba ay wala ng buhay, ngunit ang iilan ay nangingisay pa at nag-aagaw buhay. Hindi makapaniwala si Delphine sa kanyang nakita noong araw na yon. Nang tingnan niya si Lolo Sebio, ay parang wala lang nangyari. Dali-dali itong kumuha ng damit sa bag niya na nakakarga sa likod ng karosa upang magbihis. Punong-puno kasi ng dugo ang damit na suot nito. Matapos niyang magbihis ay agad na din silang tumuloy sa paglalakad papunta sa bayan na para bang walang nangyari. Hindi makapaniwala si Delphine na inubos ni Lolo Sebio ang 10 sundalo ng nag-iisa. Habang naglalakad ay panay ang titig ni Delphine kay Lolo Sebio. Napansin naman niya ito, kaya nilingon niya si Delphine at ngumiti. Oh, bakit Delphine? May dumi ba ako sa muka? Bakit parang nakakita ka ng multo? Tanong nito sa binatilyo. Kasi po, paano niyo po natalo yung mga sundalo po? Nauutal na tanong ng binatilyo. Ngumiti lang si Lolo Sebio at sinabi niyang,
Kung dalisay ang iyong hangarin, hindi ka pababayaan ng Diyos. Bibigyan at bibigyan kanya ng lakas para labanan ang lahat ng may masamang tangka sa iyo. Dagdag pa nito na ang hawak niyang mutya ay isa lamang kasangkapan mula sa Panginoon. Noong mga oras na yon, ay nakumbinsi na si Delphine na tunay nga ang anting-anting na hawak ni Lolo Sebio. Lumipas ang maraming taon. Nagkaedad na si Lolo Sebio. Si Delphine naman ay nasa edad 22 na. At sa kabila ng pagtanda ni Lolo Sebio, ay hindi pa din nawawala ang kanyang kakaibang katangian. Nagagawa pa din itong makapagbuhat ng sako-sakong luya at mais mula sa kanilang taniman hanggang sa kanilang imbakan. Sa mahabang panahong ito, ay namuhay ng mapayapa sina Lolo Sebio at Delphine sa kabundukan. Paminsan-minsan ay dumadalaw pa din ang kaibigan nitong si Mario na noon ay sumuko na din sa gobyerno. Ngunit, isang malagim na pangyayari ang naganap sa dalawang matanda habang sila ay nag-uusap sa taniman ni Lolo Sebio. Nung mga panahong ito ay nasa kalagitnaan ng pagbubunot ng luya, si Delphine, at nakatalikod ito sa dalawang matandang nag-uusap. Laking gulat na lamang niya nang biglang nakarinig siya ng sunod-sunod na putok ng barel. At sa di kalayuan ay natanaw niya ang isang pangkat ng mga sundalo na papalusob sa kanila. Dali-dali namang tumakbo si Delphine papunta sa dalawang matanda at saktong pagdating niya ay may nagpaputok ulit mula sa panig ng mga militar. Tinamaan sa binti si Mario kaya natumba ang matanda. Agad naman itong binalikan ni Delphine para akayin. Sa kasamaang palad, nang papalapit na si Delphine sa matanda, ay may narinig na naman siyang isang putok. At sa pagkakataong yon, ay tinamaan na sa ulo si Mario, sanhi ng pagkamatay nito. Walang nagawa si Delphine kung hindi ang iwan ng katawan ng kawawang matanda. At si Lolo Sebio naman ay dali-daling hinatak papalayo si Delphine upang makapagkubli sila sa isang natumbang puno. Huwag kang lalabas dito, Delphine. Eto, kunin mo. Kapag sinabi kong tumakbo ka ng mabilis. Huwag kang lilingon kahit na anong mangyari. Puntahan mo ang tiya Lydia mo sa Bacolod at doon ka manirahan sa kanya. Ingatan mo ang mutyang yan, Delphine. At naway, gamitin mo sa kabutihan. Wika ng matanda habang may kung anong iniaabot kay Delphine. At nang tingnan nito ni Delphine, ito yung puting supot na naglalaman ng mutya ng pangil ng kidlat. Pero Papang Sebio, sa inyo po ito eh. Kakailanganin niyo po ito ngayon. Napakarami pong kalaban, Papang. Tugon ni Delphine. Ngunit ngumiti lamang sa kanya ang matanda at nagsalita ng, hanggang dito na lamang ang buhay ko, Delphine. At ang sayo naman ay magsisimula pa lamang. Kaya mas kakailanganin mo itong mutyang ito. Kaya pakiusap, sundin mo ang sinabi ko. Umalis ka dito at mabuhay ka. Mabuhay ka para sa akin, Delphine anak. Wika ni Lolo Sebio at kaagad nitong itinulak si Delphine papalayo. Sabay bunot ng barel sa tagiliran nito at nakipagbarilan sa mga militar. Agad ding tumakbo si Delphine papalayo at sa hindi maipaliwanag na dahilan, napakabilis niyang naahon ang isang matarik na burol nang hindi man lang nakaramdam ng pagod. At nang marating niya ang tuktok ng burol, ay agad siyang nagtago sa mga talahib upang tingnan si Lolo Sebio. At nanlumo si Delphine sa mga nakita niya.
dahil nakahandusay na si Lolo Sebio sa ibabaw ng tumbang puno na pinagtaguan nila kanina lang. At nakita niyang papalapit na ang mga sundalo sa kinaroroonan niya. Kaya kahit labag sa kalooban niya ang iwan ang katawan ng lolo niya, ay wala na din siyang magagawa. Kaagad siyang tumakas at umalis papunta sa Bacolod, kung nasaan ang asawa at mga anak ni Lolo Sebio. Sinalaysay niya ang malungkot na balita sa pamilya nito. At kagaya ng inaasahan, binalot ng hinagpis ang buong bahay. Nagdesisyon din ang asawa ni Lolo Sebio na kunin ang bangkay nito at iuwi sa Bacolod. Inilaban ng asawa niya ang kaso ni Lolo Sebio sa kadahilanang napagkamalan lamang ito, at may mga kasulatan silang hawak na magpapatunay ng pagsuko ni Lolo Sebio. At nagwagi naman sila sa kaso. Makalipas ang ilang taon, ay natanggal sa serbisyo ang pangkat ng mga sundalong pumatay kay Lolo Sebio, at nakamit nila ang hustisya sa pagkamatay nito. At si Delfina ay kasalukuyang nasa Bacolod at namumuhay ng tahimik kasama ang kanyang sariling pamilya. Bitbit ang mga aral na iniwan sa kanya ni Lolo Sebio at ang dating hawak nito na pangil ng kidlat. Okay, shout out ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Argel Borja, Elsa Tomian, Anien Venigas, Nikki Moreno, Amber Samsam, at sa mga nag-renew ng badge na sina Mr. McNeil, Cindy Calpa Cruz, Owen Dava, Elizabeth Luigo, Danny Siniel, Harbinger 14324, Flexiberto Sidel, at kay Andrea Gumana. Ito naman para sa mga random na nag-comment sa pinned comment ko. Nandyan sina Sweets Fancy, Andy Boy CM, Shark Joseph, Juliet Fadegorao, Inash Sermos, Yuri Tabia, Patrick Vinsmoke, Roselyn Arante, Annabel Alvarez, Yuan Taladro, Angelo Tonton Palmes, Phil Tupas, Luna Ray Gaviola, Hubert Cerquilios, Aizaline Pamaybay, Apple Varela, Angel Romero, Jasmine Arzaga, Glenda Capasio, Alex Torres, Ray Marco Calano, Joyce Key, Ken Cuevas, Mary Queen Salvador, Rian 391, Raymar Paquera, Sheila De Pedro, Kyle Gabriel Inso, Kenshin Official, Jeneline Fajardo, Marivic Lukban, at kay Sick Drummer. Yan lang muna tayo kasi ang daming flood. Sabi ko naman sa inyo, huwag kayo masyadong mag-flood. Yung mga na-warningan ko na ng flood, next upload ko na may flood kayo ulit, baka i-block ko na kayo sa channel. Kasi kawawa naman yung iba, hindi natin nababasa. Ito na nga lang yung way para ibalik ko yung suporta niyo sa akin, tapos nahaharangan pa ng iba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.